Alright mga kapatid, update po tayo sa kaganapan dyan sa rally. May umalis na daw at pinapauwi na ni Madam Amy. Ano kaya ito mga kapatid? Pero syempre bago ang lahat, isang munting paalala muna. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Maraming salamat sa ating Fiber ni Juan, Sir Brent. Kaway-kaway lang muna ako, dadaanin sa biro. Pero sir, lapit na po talaga, promise. Hindi po ako nagbibiro, mukha lang nagbibiro. Pero love na love ko po kayo. Ayan! Eto na, i-play na natin anong meron dito kasi ang title, dating kong Mike Defensor, may hamon sa mga itinuturo ni Saldico na sangkot sa korupsyon. Alam nyo, kapag tinuro kayo, dumipensa lang kayo, huwag kayong aalis ng bansa. O hindi naman kaya, huwag kayong magre-resign na parang sasabihin nyo pa, kayo ang hero. Nag-resign, naging hero na. Wala kayo kay Saldico. Pag umuwi dito yan, magiging International Criminal Court. Criminal Court. Magiging International Airport daw siya, sabi sa mga bali-balita, no? Yung parang ginawa nilang memes na Saldico International Airport. Ano kaya ang ibig sabihin nun? May nakakaalam ba nun? Comment. Ayan na mga kapatid, i-play na natin anong meron dito. Ang galing. Okay. Palakpakan natin yung mga ganyang sistema ng ombudsman. Okay, samantala, eto pasok muna natin speech ni Mike Defensor sa EDSA People Power. Eto po. Nilalagay po namin sa maleta at dinideliver namin doon po kay Speaker Martin Romualdez. Oh. Marami po siyang kinento, pati yung Department of Health. OMG. Pinapakailaman ang pondo, Hala. ang mga kontrata, ang mga gamot, ang Hala. tulong sa mahihirap. Ay, grabe na to ha. Hindi na maganda. Ano, pinaninindigan ba ng kwento ni Saldico na basta Marcos magnanakaw? Ay. Meron pang kinuwento. Si Sergeant Gutesa, sabi niya, Sir, ang dami po naming pera, pinamimigay sa media. Oh. OMG, pinamimigay sa media para hindi magsalita. O kaya para sabihin na mabuti si Romualdez. OMG. Grabe ah. Ang sabi ko, Sergeant Gutesa, mas maganda na ikwento mo yan kay Senador Marcoleta. Oh. Mas magandang siya ang makadinig dahil siya naman ang taga-pamahala, ang pinuno ng Blue Ribbon Committee. Yes. Kaya po nagkita kami. Sabi ko kay Senador Marcoleta, Kadante, pakinggan mo lang. Oo. Sabi niya, Mike, totoo ba yan? Yan bang taong yan kilala mo? Sabi ko, pakinggan mo. Oh. Dinggin mo ko ano sasabihin niya at magugulat ka. Oh. Nagkita po kami. Kinuwento ni Sergeant Gutesa kung ano yung ginagawa nila. Nabigayan ng pera. Oh. Ang katunayan mo, ngayon ko lang nalaman na yung isang maleta pala, kaya maglaman ng 48 million pesos. Oh! 48 million pesos. My God. Million ba? Oh, million. At yung pala pong 1 milyong piso, ang kalagahang bigat ay 1 kilo. Ang 1 milyon, pag kinilo mo siya, 1 kilo. We kilo money, ha? We kilo money. Oh. Hindi na ho sila nagbibilangan ng pera. Kinikilo ang pera. We kilo money. We kilo, ha? Malaman kung magkano. OMG. Magugulat kayo nung kinento niya. Grabe. Disyembre, isang delivery, 2.5 billion pesos. Oh!
Grabe. O, tapos Marcos pa rin. Tapos Duterte masama pa rin. OMG! Ang dineliver. Inaakyat sa bahay ni Saldico. Mula po Valle Verde. May bahay si Saldico. Doon po kinikilo pera, binibilang, ilalagay sa maleta. Dadalhin sa bahay ni Saldico. Diyan po sa Shangri-La Horizon sa BGC. Ah, Inaakyat lahat ng maleta Inaakyat. at binababa muli. Hindi ko po maintindihan, tinanong ko, Sarge, bakit inaakyat pa yung maleta, ang bibigat, pagkatapos ibababa muli? yung pala kinikilo. Sabi niya, Sir, hindi ko rin po alam. Pero ganun po ang aming ginagawa. Ngayon ko lang napagtunton na yung palang mga maleta, kinukunan ng litrato para malaman ang delivery kay Speaker Martin Romualdez. Oh! Grabe ang bigat ng mga bitawan dito. Heavy, heavy duty. Sa gitna ng rally, bigla silang umalis. Sinong magpapaliwanag dito? Si Auntie Claire na naman. Auntie Claire, kaya mo pa ba? Okay, tuloy tayo. Mga kapatid, palike naman po ng ating video. Pindot-pindot din pag may time. Ngayon po, nung una, Ah, si Sergeant Gutesa sabi niya, hindi ko kailangan ng protective custody o proteksyon ng Senado. oh. Sabi niya, wag niyo na rin po akong isama sa Witness Protection Program. Ah. Sasama siya sa mga kasama niyang Marines. Oh. Nung una, hindi po kami nakapag-usap ng direkta. May nagsasabi lang po kung ano ang kanyang mensahe. Ah. Ngayon, ang huling mensahe nung nakaraang 2 linggo, hindi na po siya pinoproteksyonan. Siya po ay kinukulong na. Illegally detained ng kanyang makasama ng MC2 ng Philippine Marines. Ba't may palakpak? Hindi palakpak. Alam niyo po, Grabe. ang kinakaawa ko, naintindihan ko, si Sergeant Gutesa, napapirma na po nila ng affidavit. Umatras na, iniba Hala. na ang kwento. Hala. Ang sabi niya, si Defensor at si Marcoleta ay babayaran daw siya sa kanyang sasabihin. Lo. Binidyo si Sergeant Gutesa. Pero hindi po ako galit. Kahit na baguhin niya kwento, naintindihan ko. Dahil pag ang pamilya mo, ang asawa mo, ang mga anak mo, ang tinakot, naintindihan ko, Sergeant Gutesa, huwag kang mag-alala, naintindihan ka ng sambayanang Pilipino. Grabe, grabe. Ang aking apila sa mga nagkukulong sa kanya, pakawalan nyo naman po yung tao. Total naman, napapirma nyo na. Nagbago na lang salita. Grabe. Total naman, na-video nun niya. Na sinasabi na na Kaya iba na pala. ang kanyang salita. Na hindi na siya nag-deliver kay Martin Romualdez. Hala. Pakawalan nyo na po yung tao. Hala. Dahil yung tao, hindi na kinabang kahit 5 sa kawalang-yan, sa korupsyon na nakikita natin sa gobyerno. Grabe na talaga tong nangyayari sa gobyerno natin, mga kapatid. Ang sakit na sa ulo. Kabit-kabila po ang mga pagbumunyag patungkol po sa pangungurakot. Sana po panagutin na. Hanggat maaari magkaroon ho sana ng milagro. Pababain na sa pwestong mga dapat bumaba. Kawawa po ang Pilipinas. Yung kay Sergeant Gutesa, konsensya. Nalulunod yung kanyang kamag-anakan. Yung mga kasama niyang sundalo. Nalunod yung pamilya sa Bicol. Binabaha. Nawalan ng negosyo. Nawalan ng pangkabuhayan. Grabe. Pero ni Cinco, hindi ang kumita. Hindi ang congressman, hindi ang senador, hindi ang contractor, hindi ang DPWH. Nag-deliver lang yan ng pera at Grabe. nakonsensya sa nakikita niyang nakawan sa sambayanang Pilipino. Mga kasama, kahapon lang, yung pamilya niya, inilipat na namin ang bahay dahil binabantayan din.
Grabe. Bakit? Dahil si Saldico, sinabi niya, totoo ang sinasabi ni Gutesa. Oh. Ang aking pong kinagulat, ang aking pong kinamangha, dati ang sinasabi ko, imbestigahan ninyo si Saldico. Dati ang sinasabi ko, imbestigahan ninyo si Speaker Martin Romualdez. Ngayon ko lang narinig yung sinabi ni Saldico na ang pera, dinadala nila ang mali-malitang pera kay President Bongbong BBM Marcos. Aamin ba yan? Aamin ba? Malamang sasabihin niya hindi. Tapos sasabihin naman ng mga taga-kabila, oo nga, hindi. Sabi ni BBM. Di ba? Aamin ba yan? Hindi aamin yan. Putik yan. Ang magnanakaw, hindi umaamin. Dapat sa lampakan ng napakadaming ebidensya. At pagkatapos, wala, yung ombudsman natin, kakampi ng taga-kabila, no? Meron ba tayong makukuwang katarungan ngayon? Ang sabi ni Pangulong Marcos, mahiya naman kayo. Ang sabi niya, ikulong ang nagnakaw. Ang hamon ko sa kanya, President BBM Marcos, ikaw ang mastermind. Ayon po sa video dito, mga kapatid, si mastermind ay si BBM. Ayun na sinabi, oh. Ikaw ang dapat mahiya. Ikaw ang dapat ikulong ng sambayanang Pilipino. Mga kapatid, about nga pala sa Iglesia ni Cristo, tapos kahit iba pa ang inyong mga pananampalataya, no? Kasi meron iba kasi, Iglesia ni Cristo, iba yan. Iba rin yung pananampalataya natin. Mamen, buti pa yung, magkakaiba tayo ng pananampalataya, pero sila may pakialam sila sa nangyayari sa ating gobyerno. Dapat nga samahan natin sila. Kalimutan mo na, sige, magkakaiba tayo ng paniniwala. Sabihin na natin, totoo yung pinaniniwalaan mo. Pero dito, totoo din yung ipinaglalaban ng mga Iglesia ni Cristo. Ayaw nila ng kurakot. Dapat may managot. Magpapasko na. Hindi na pinapansin si Jose Marichan. Whenever I see girls and boys, di na siya pinapansin. Kasi ang balita lang, puro na flood control. We will realize tomorrow, and when the business rise, on the lading the windows, and the feeling didn't die. Let's sing and let's rejoice. Puro nakaw, gobyerno. Diba? Hindi na ho napapansin si Jose Marichan. Nagtampo na dahil sa balita. Sana man lang bago magpasko may bumaba. Okay, tuloy. Ngayon, sasabihin nila, ang sabi po nila, Saldico, umuwi ka. Harapin mo ang kaso. Hindi uuwi yan, butik yan. Kung ako man si Saldico, di ako uuwi. Baka maging national airport ako. Baka maging Noynoy Aquino airport ako, no? Kaya, Saldico National Airport, bayani, bumalik ng bansa. Huwag kang aalis dyan, Saldico. Yayarihin ka dito. Marami kang kalaban. Ngayon, ang sabi nila, may kaso na si Saldico. Nung araw, si Saldico nagkaroon ng... Okay, tuloy. Ang sabi nila, wala silang kaso kay Saldico. Oo. Nung sila na ang tinuro, Speaker Martin Romualdez, President Bongbong Marcos, biglang nagkakaso, biglang papauwiin dito. Para ano? Patahimikin? Oo. Para ano? Pabaliktarin? Oo. Para ano? Patayin! At Kasalanan niya ni BP Sara na naman. Lagi na lang kasalanan ni BP Sara, kasalanan ng mga Duterte. Si Saldico at saka ang Duterte nagsanib puwersa para pabagsakin si BBM. Hindi tama yun. Hindi, ine-exage ko lang mga kapatid. Ito'y halimbawa lamang kasi wala silang ibang ginawa kundi sisihin na lang lagi ang Duterte. Diba? Wala na ang tunay na mastermind, ang tunay na nagbebenepisyo sa korupsyon, pondo ng sambayanang Pilipino. Yes.
Sana po, tuwing linggo, Sabado, lagi yung Hindi, alam mo, bilib ako sa Iglesia ni Cristo. Pagdating po dito sa pananaw namin ng pananampalataya, maaring magkaiba. Pero pagdating po sa pananaw, pagdating sa paniniwala dito sa politics, mga kapatid, iisa kami ng damdamin. At yun ay ayaw namin ng kurakot. Diba? Tuloy ho tayo, mga kapatid. Yan pong pondong yan, pera nyo. Binabayaran natin lahat yan. Oo, tapos pinapasweldo sa mga tagapagtanggol sa kabila. Buwis yan ng taong bayan. Tapos ganyan lang ang mangyayari. Paano ang edukasyon? Correct. Yung PhilHealth, kinunan nila yung pondo. Ooh. Paano ang mga na-hospital? Ooh. Hirap na ang mga Pilipino. Pero ngayon narinig natin, bilyon-bilyon Yes. ang nawawalang pondo. Ngayon yung mag-asawang Paul Estrada, eto yung assistant ni Saldico. Anong ginawa nila? Ibinyahe, papalabas. Yung Paul Estrada na konsensya. Yung kanyang asawa po, tumawag at sinabing gusto na nilang umuwi. Ooh. Ano pong ginawa? Binugbog! Ooh. Pagkatapos, inilipad sa Chile. Hala, grabe. Pero may maganda po akong balita sa inyo. Yung pong mag-asawang yan, hawak na natin. Si Paul Estrada po, kailangan natin protektuhan. Dahil siya mismo, sabi ni Saldico, ang nagdi-deliver kay Martin Romualdez at President Bongbong Marcos. Nako, wala na kayong ligtas. Papalo yan. Mga kasama, yung ating pong pagkakaisa ngayong hapon, nung una, ayokong manawagan na mag-resign si Bongbong Marcos. Ayoko pong manawagan doon sa saraping sinasabi nila na magnanakaw at dapat ikulong si Bongbong Marcos. Pero dito sa akin nakikita, yung pagsalita ni Saldico, wala na pong kaduda-duda. Si Saldico, chairman ng Appropriations Committee ng Kongreso. Yes. Bata nila, tao nila, 3 taon. Hindi ka magiging chairman ng Appropriations Committee kung hindi ka pinili ng Pangulo. Yes. Si Speaker Martin Romualdez, pinili ng Pangulo. At yung pontong yan, sila ang gumagawa. Sila ang nag-aayos. Ngayon pong araw, tinanggal si Executive Secretary Bersamin. Oh! Gulo-gulo na! Litong-lito na sila! Ayan, yan. Tuloy. Ginugulo tayo ng Tatanggalin din daw ang DBM Secretary Amina Pangandaman. Ang dami nang tatanggalin! Lahat yan, babaligtad. Sabi ko sa inyo, baka bumaliktad yan. Ang apil ako sa kanilang dalawa, magsalita na rin kayo Ooh. bago kayo kasuhan at ituro ng administrasyong to. Yes. Alam nila ang galawan ng pondo. Alam nila ang nangyayari. Maawa naman kayo sa sambayan ng Pilipino. Correct. Sa kasaysayan po natin, ngayon lamang nangyari ang ganitong korupsyon. Mas masahol pa to sa tatay. Ngayon lamang ang nangyari ang ganitong nakawan. Grabe kasi yung nakawan, mga kapatid. Dati, kapag mayroon nang na-build na program o mga tulay o mga flood control o etc., mga kahit ano pa man yan, yung sobra doon, yun yung kinukupit. Yun ang pagkakalam kong kinurap. Pero ngayon, wala ho tayong nakikitang kahit anong project. Kasi nga, kinulimbat lahat. Anak ng teting naman. Ang sitwasyon po natin, ang mismong sindikato, ang administrasyon, ang Pangulo, ang nangunguna sa sindikato ng Republika ng Pilipinas. Alam nyo, mga kakampwet, sa mga kakampwet dyan lalo na yung sinasabi nila dati, Marcos magnanakaw, mamamatay tao. Nasaan na kayo ngayon? Ba't hindi nyo sabihin dito yan? Ba't hindi kayo magsalita ngayon dito yan?
Kasi nga, nalilito kayo. Kapag bumaba si BBM, ang magiging presidente ay si BP Sara.